O aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang may hawak ng lahat, Ikaw ang nagpapahintulot, at lahat ng pangyayari sa aming buhay ay hawak ninyo. Kaya sa pagkakataong ito, kami ay may kapanatagan sa aming pong mga puso na ang lahat ng ito ay nasa inyong kontrol. Kaya we are praying na nawa ay patuloy nyo kaming pagpalain sa inyong salita. And we pray for our pastor that you bless him, you heal ano man ang problem sa kanyang katawan. We know na ang kalooban ninyo ay para sa kabutihan naming lahat, at ang kalooban nyo ngayon ay magkaroon kami ng bagong or ng switching ng aming sermon. We pray na ito ay maging pagpapala sa aming lahat para sa inyong kaluwalhatian at kalaguan ng bawat isa sa amin. Dalangin namin ito sa pangalan namin Panginoong Yesus. Amen. Walang ating text sa umagang ito ay yung Acts chapter 21 verses 27 to 40. Acts 21 verses 27 to 40. This is the riot na nagsumiklab doon sa Jerusalem when Paul is about to finish yung kanyang seven-day na purification sa temple. When he is in that time na siya ay he wants to yung igalang, yung law, they used it para sabihin that he is defiling the law of Moses. And that is a false accusation, and there was an uproar at ang buong Israel ay trying to beat Paul and trying to kill him. So ito po yung ating text. So basahin natin yung Acts 21 verses 27 to 40. When the 7 days were almost completed, the Jews from Asia, seeing him in the temple, stirred up the whole crowd and laid hands on him, crying out, "Men of Israel, help! This is the man who is teaching everyone everywhere against the people and the law and this place. Moreover, he even brought Greeks into the temple and has defiled this holy place." For they had previously seen Trophimus, the Ephesian, within him in the city, and they supposed that Paul had brought him into the temple. Then all the city was stirred up, and the people ran together. They seized Paul and dragged him out of the temple, and at once the gates were shut. And as they were seeking to kill him, word came to the tribune of the cohort that all Israel was in confusion. He at once took soldiers and centurions and ran down to them. And when they saw that the tribune and the soldiers, they stopped beating Paul. Then the tribune came up and arrested him and ordered him to be bound with 2 chains. He inquired who he was and what he had done. Some in the crowd were shouting one thing, some were another, and as he could not learn the facts because of the uproar, he ordered him to be brought into the barracks. And when he came to the steps, he was actually carried by the soldiers because of the violence of the crowd. For the mob of the people followed, cried out, "Away with him!" As Paul was about to be brought into the barracks, he said to the tribune, "May I say something to you?" And he said, "Do you know Greeks? Are you not the Egyptian then who recently stirred up a revolt and led up 4,000 men of the assassins out in the wilderness?" Paul replied, "I am a Jew from Tarsus in Cilicia, a citizen of no obscure city. I beg you, permit me to speak to the people." And when he had given him permission, Paul, standing in the steps, motioned with his hands to the people. And when there was a great hush, he addressed them in the Hebrew language, saying, well, ito yung ating text na tila baga bitin, but there are really something good na makikita natin dito with just the gesture of Apostle Paul being beaten, and yet he wanted to speak to the people, not to defend himself, but to
but to give the message of the gospel still, kahit na siya ay nakatanggap ng ganong bibiting or yung mga pambubugbog. Walang binasa natin ay ang pag-aresto kay Pablo sa Jerusalem, at ito ay isang chaotic na pangyayari. Alam nating lahat kung ano ang pakiramdam ng chaos when there are times na nasa lugar tayo at situation that we are out of control, we are so weak, we cannot do anything, we don't know what will happen. Dito tayo, parang ang tingin natin sa sarili natin maliit at wala tayong katiyakan. This is chaos. At ganyan mismo ang eksena sa ating text. Si Pablo ay nasa Jerusalem at pinaratangan ng kasinungalingan, pinalibutan ng galit na mob, binugbog at halos mapatay. Dumating ang mga sundalo, nagsisigawan ng mga tao at ang buong lungsod ay nasa kaguluhan. Sa mata ng tao, ito ay mukhang disorder at pagkatalo, pero pinapakita ni Lucas na sa gitna ng chaos, kumikilos ang Diyos. And this is where God wants Paul to be. Ito yung gusto talaga ng Diyos na nandito siya. At dahil gusto ng Diyos na mapunta siya dito, we know that still God is in control even in this great chaos. At kung sino man ang nasa kalagayan ni Paul, talagang malilito siya at mahihirapan siyang interpret what is going on. Pero you will see Paul in his calmness and his resolve to really serve Christ kahit na nandoon sa lugar na yon. Pagdating ni Pablo sa Jerusalem, alam natin na natapos niya yung kanyang 3 missionary journeys. Di ba parang meron na siyang dapat ditong sense of accomplishment. At nakita natin yung nakaraan na preaching dito sa Acts. This is very something that is a calm, like a calm before the storm. Na parang dito pwede nang matapos ang Acts dahil natapos niya na yung missionary journey niya. This is like a retirement, pero meron pang plano ang Diyos na para sa kanya, hindi pa natatapos dito. He must go to the heart of Rome. Pero gagamitin ng Diyos ang circumstance na ito para mangyari yon. Dito sa ating binasa, yung false accusations, makita natin dito na nang matatapos na ni Pablo yung 7 days of purification, nakita siya ng mga Jews from Asia. Dahil ito ay yung panahon ng pilgrimage ng mga Hudyo, dahil doon sa pista ng Pentecost, nandito sila. They were Jews from Asia, and we know na si Pablo, tinutugi siya ng mga Hudyo from Thessalonica to Athens, and then to doon sa rehiyon ng Greece, siya ay tinutugis. 'Di ba may plot nga sa kanya na nung pabalik na siya sa Jerusalem ay meron banta sa kanyang buhay na iniwasan niya, and he must go through other places na malalayo bago siya makarating dito. So, these Jews ay nakita siya, inakusahan nila si Pablo na nagtuturo laban sa law at dinudungisan ng templo sa pamamagitan ng pagpapapasok ng isang Gentile. Ang paratang na ito ay nagpasiklab ng matinding galit ng mga tao. And we know na hindi gagawin ni Pablo na lapastanganin ng templo dahil nandun nga siya para igalang ito. Inadvisean siya ni James na para naman ipakita na tayo ay one with the Jews. Hindi tayo sumasalangsang sa batas ni Moses or sa Old Covenant, ay pumunta ka doon. Gawin mo yung 7 days. Sumama ka sa mga tao na aayuno ng 7 days for their purification. There's nothing wrong in doing that. You show it to them. Pero ang paratang sa kanila ay nagpapasok daw siya ng Gentiles just because meron siyang mga kasamang hentil na nasa Jerusalem. Wala namang talagang nakakita na pinapasok niya si Trophimus doon sa inner court, sa court ng mga Hudyo. Well, ang irony ng mga akusasyong ito ay ganito. Si Pablo ay nasa templo upang igalang ang law. Pumayag siyang sumali sa Jewish rite of purification.
bilang respeto sa kaugilan ng mga Hudyo at upang maiwasan ng offense. Kaya ang akusasyong ito ay kabaligtaran ng katotohanan. Itong mga Jews na ito from Asia ay nagsabing dinudungisan niya ang templo at nagtuturo laban sa law. Pero sa katunayan, siya ay nasa loob ng templo observing the law. At ang tunay na mensahe ni Pablo ay hindi lawlessness. We know na ang kanyang mensahe is righteousness by faith. Ipinapangaral niya na ang justification ay hindi na sa pamamagitan ng gawa ng law, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi ito nangangahulugan na nilalapastangan niya ang law, kundi nakita niya na ang law ay na-fulfilled kay Christ. Hindi na kailangan ng mga ganong mga law para ma-purify ang isang tao or siya ay mahugasan ng kanyang mga kasalanan. Pananampalataya lang kay Jesucristo. And that doesn't equate with profaning the law. It is just saying that law was fulfilled in Christ. So there's no profanity doon sa ginagawa ni Pablo dito. Pero sa kabila noon, nagkaroon ng violence. Sinunggaban ng crowd si Pablo, hinila palabas ng templo at binugbog. Sa pagkakakwento ni Luke ay nagpapahiwatig ito ng near-death na chaos na sa panahong ito, Paul's life really is hanging by a thread na konti na lang mamamatay na siya dito. And we can see, sinabi din ni Luke na isinara ang mga pintuan ng templo. Well, ito ay practical kasi para mapigilan yung further defilement ng mga mob kasi magpupunta sila doon sa loob ng templo. They shut the door. Pero ito rin ay symbolic. Ito ay isang turning point kasi sa pagsasara ng pintuan para kay Pablo, hindi na muling makakapasok si Pablo sa templo sa Jerusalem. Ang pagsasara ng gate ay nangangahulugan ng ang lugar na kanyang iginagalang ay tuluyan ng isinara sa kanya. Pagpapakita ito that righteousness really is not found in the temple rituals but by faith in Jesus Christ. Ito ay isang theological na sinasabi, yes, Paul, you have done what you can para igalang ang templo, pero now, really, hindi na ito ang paraan. Hindi na ito kailangan. You need to, parang sinasabi ito, theologically sa lahat ng bumabasa, pwede nang maligtas ang mga tao without that temple. So, maaari nang ikamatay ni Pablo ang riot na ito on this time. Maaari nang matapos ang aklat ng Acts dito, pero alam natin na hindi pa tapos ang Diyos kay Pablo, kaya sa gitna ng kaguluhan, makikita natin na kumikilos ang Diyos. We can see here yung Roman intervention. Dumating yung Roman tribune. Yung Roman tribune ay ibig sabihin he is a commander of 1,000. So mas mataas siya sa mga centurion. At ang mga sundalo ay tinawag din upang ibalik ang kaayusan. Bagamat political ang kanilang motibo, ang kanilang motibo ay upang pigilan ang riot para ma-keep yung peace doon sa lugar na yon. Ginamit sila ng Diyos upang iligtas ang buhay ni Pablo. Yes, the political ang kanilang motive, but God used that political motive to save si Pablo. Ito ay malinaw na halimbawa ng common grace. At yun ang gusto kong ipakita dito. Ang Diyos ay nagpipigil ng kasamaan sa pamamagitan ng secular authority. So, kailangan ng intervention na ito dahil sa kalooban ng Diyos ay pupunta pa si Pablo sa puso ng Roman Empire. Pupunta siya sa Rome hindi bilang isang malaya, kundi isang bilanggo. Simula dito, magiging bihag si Pablo at wala nang mga himala na makikita ka na gagawin ng Diyos para iligtas si Pablo dito. Wala nang mga miracles. Pero dadalhin siya ng probidensiya ng Diyos sa Rome dahil para dalhin doon ang ebanghelyo maging sa sambahayan ni Caesar. In other words, pinapakita ni Luke dito
na ang mukhang simpleng human intervention ay sa katunayan providence ng Diyos na ginagabayan ang mga hakbang ni Pablo mula sa Jerusalem patungo sa puso ng imperyo. Yun sa Roman Empire. Kaya makita natin yung mensahe dito, when life feels chaotic and hostile, we can trust that God is still at work accomplishing His purpose whether in us or through us. Whether ginagamit tayo ng Diyos para sa ma-accomplish ang kanyang kalooban sa history at sa ibang mga tao, or He is accomplishing His purpose for us. Ito yun ang makita natin dito. At ito yung katotohanan sa atin, mga kapatid. Ang chaos ay hindi lamang nasa kwento ni Pablo. Nasa buhay din ito natin. Kapag may kaguluhan sa pamilya, sa trabaho, sa kalusugan, o sa ating paligid, madali tayong nanghihina at mawala ng direksyon. Parang wala ng kontrol. Parang wala ng pag-asa. Diba? Once na meron tayong mga hindi mapigilan ng mga pangyayari sa ating buhay, parang nag-aalala tayo. And that is just normal dahil tao tayo. We don't know what will happen in the future. Nag-aalala tayo na nagkakaroon tayo ng mga emotions na nagpipigil sa atin na magdesisyon ng tama. At naiintindihan natin ito kasi totoong nakakatakot ito para sa atin dahil hindi natin alam ang mangyayari sa hinaharap. Pero ang mensahe ng ating text ay malinaw para sa atin. Sa gitna ng kaguluhan, kumikilos ang Diyos. Hindi siya natitinag sa ingay ng mob, ng mga tao na nagkakagulo, sa maling akusasyon o sa bigat ng problema. Ang kanyang layunin ay patuloy na natutupad kahit hindi natin makita agad kung ano yung mangyayari dito. Di ba, we are studying or we studied about yung impossibility ng Diyos na hindi siya nagbabago. He is not bound by any emotions na nakikita niya because He is sovereign. He planned it all. Kaya hindi siya nagugulat. At lahat ng ating mga mahihirap na mga sitwasyon ay nakikita at alam niya ang mangyayari. Ang kaguluhan ay hindi katapusan. Tandaan natin yon. Ang kaguluhan ay madalas na entablado kung saan ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. So, how do we see God's intervention during chaotic times? Unang natin makikita dito sa ating text, the grace that is common for all preserves us in chaos. Number 2, the gospel that must be preached to all can shine during chaos. Well, so the one is God's work for us and the other one is God's work through us. So tingnan natin yung una. Tingnan natin yung una. The grace that is common for all preserves us in chaos. Verses 31 to 36. Ang sabi sa ating text, and as they were seeking to kill him, word came to the tribune of the cohort that all Jerusalem was in chaos. He at once took soldiers and centurions and ran down to them. And when they saw the tribune and the soldiers, they stopped beating Paul. Then the tribune came up and arrested him and ordered him to be bound with 2 chains. He inquired who he was and what he had done. Some in the crowd were shouting one thing, some another, and as he could not learn the facts because of the uproar, he ordered him to be brought into the barracks. And when he came to the steps, he was actually carried by the soldiers because of the violence of the crowd, for the mob of the people followed, crying out, "Away with him." So Paul is seized by his own people. Siya ay binubugbog, yet ironically delivered from death by Roman soldiers. So ang kalaban niya dito ngayon ay mga tao niya, pero ang nagligtas sa kanya ay mga Roman soldiers. At tulad ng sabi ko, ito ay isang near-death moment. Binibigyan din ni Lucas na ang mob ay nagtangkang patayin si Pablo. Ito yung kanilang plano talaga dito, patayin na si Pablo on that very moment.
literal na nakabitin ang buhay ni Pablo sa isang hibla. Pinapakita nito yung urgency na kung walang intervention, mamamatay talaga si Pablo dito sa pangyayaring ito, mismo dito. But there are these common graces ng Diyos even sa mga unbelievers na makikita natin dito. Ano yun? Una, yung alertness of yung mga Romans dito. Kasi yung tribune of cohort ay nakatalaga siya sa Antonia, doon sa fortress of Antonia. Isa itong fortress overlooking the city. At nakatanaw sa templo, mabilis na nakarating yung balita ng kaguluhan sa kanya kasi nandun siya sa templo, nakita niya. Buti na lang at naka-heighten alert ang Roma sa pagbabantay sa Jerusalem during this time ng pilgrimahe. Dito mga pista na ito. Naka-heighten alert ang mga Roman soldiers dito. And so, this is something na pwede nating makita dito na common grace ito ng Diyos. Yung alertness, yung how they trained to be alert and how they were, yung chain of command na may nakakita na nagkakagulo, may tumakbo papunta doon sa cohort, and then the cohort, pangalawa, yung swift intervention ng Roman army na ito. Agad na kinuha ng tribune ang mga sundalo at mga centurion at tumakbo pababa sa eksena. So mula sa taas, tumakbo sila pababa. Binibigyan din ni Lucas yung bilis at pagiging decisive ng aksyon ng Roman soldiers dito. Ang simpleng paglitaw ng Roman authority, nung nakita lang na paparating na yung Roman authority, tumigil na sa pambubugbog itong mob kay Pablo. So, again, this is another common grace, yung swift intervention, yung alertness ng mga Romans dito. Pangatlo, yung kanilang political motive. Ang motibo ng tribune ay political. That is to keep the peace of that land. Ay pigilan ng riot. Yun ang kanilang trabaho doon. Ngunit, naisipakita ni Luke dito yung providence ng Diyos. Sa pamamagitan ng secular authority, naligtas ang buhay ni Pablo. So, yung alertness ng Romans, yung swift intervention, at saka yung political motive, all these are the product of not so much the goodness of, about the goodness of the Romans, but the goodness of God. Because God is good to all. Yung mga trainings, yung mga talent ng mga tao dito ay ginamit lahat ito para maligtas ang buhay ng isang tao ng Diyos. Ang apostol ay nabuhay sa lipunan na mayroong measure ng common grace katulad natin. Mayroong common grace ng panahon na yon. Kasi ang mga Romano ay may respeto sa batas at kaayusan. Sila ay trained sa mabilis na responses. At bagamat kaya nilang usigin ang pananampalatayang Kristiyano, may mga pagkakataon katulad nito na sila mismo yung tumutulong para mapigilan ang karahasan laban sa mga Kristiyano. So hindi lahat ng pagkakataon sila yung umuusig. There were many times na si Pablo, sinabi niya lang, I am a Roman citizen, nagulat at kinakailangan nilang protektahan itong si Pablo. Hindi niya dapat kantiin ang taong ito because he is a Roman citizen. So, there were times na nagiging kanlungan ng mga mananampalataya itong mga Romano na ito. Why is that? Because God is good sa lahat, in some ways. God is good sa lahat. At sa insidenteng ito, nakita natin ang pakinabang ng common grace ng Diyos sa mga unbelievers. And what we can see here, our point in this passage, in God's providence, common grace is seen in goodness of our society that preserves the life of all, including believers. In God's providence, common grace is seen in the goodness of our society that preserves the life of all, including believers. So sa probidensiya ng Diyos,
Ang common grace ay nakikita sa kabutihan ng ating lipunan na nagpe-preserve ng buhay ng lahat, kabilang ang mga mananampalataya. Ang common grace ay ang kabutihan ng Diyos na ibinibigay niya sa lahat ng tao, mananampalataya man o hindi. Hindi ito yung saving grace na nagdadala sa atin kay Kristo, kundi ito yung biyaya na nagpapanatili ng buhay at kaayusan sa mundo. Alam niyo, kung walang common grace, we would only be devouring ourselves. Alam niyo, yung nangyayari dyan sa Middle East, actually, meron pa rin niyang pagpipigil ng Diyos. It is really, meron pa rin restraining grace na yan. Actually, meron lang tinanggalan Diyos dyan, marahil, na restraints, pero still, meron pa rin restraining grace ang Diyos yan. Kasi kung wala ng restraining grace, alam niyo mangyayari, all nukes will fly out of the sky. All nukes. Wala ng fear of death. Wala ng fear ng preservation of life. So, meron pa rin somehow, meron pa rin restraining grace diyan. Kasi we will be all be like Hitler na maggagawa tayo ng genocide. Napakadali na lang ng genocide ngayon. Pwede na lang na punta ka sa water station, lasunin mo yung tubig doon at yung lahat ng makakainom mo mamamatay. So, madali na yun. But because of the restraining grace of God, it preserves yung buhay at yung kaayusan sa mundo. Di ba, yung sa Matthew 5:45, yung araw, ibinibigay ng Diyos, hindi lang sa mga just, kundi maging sa mga unjust. Pati yung ulan ay pumapatak hindi lang sa mga mabubuti, maging sa mga masasama. And that is a picture of the common grace of God. Ang mga batas at pamahalaan ay ginagamit ng Diyos upang pigilan ang kasamaan at protektahan ng buhay. Hindi lamang pinipigil ng Diyos ang kasamaan, kundi sa kanyang common grace, binibigyan din niya ang mga hindi mananampalataya ng kaloob, ng talent, at kakayanan. Dahil dito, nagagawa nilang matutong gumawa ng kabutihan, ng mga makabuluhang gawain at linangin ang mga sining, maging ang technology, ang science, para makagawa ng pakinabang sa buong sangkatauhan. Itinatag din ng Diyos ang mga institusyon, gaya ng pamahalaan, batas, at mga kaayusan para sa proteksyon ng tama, para proteksyonan yung rights at saka yung mga karapatan at kung ano yung totoo. And then, pagpapanatili ng kalayaan, pag-unlad ng kaalaman at pagpapabuti ng kalagayang pisikal at moral ng lipunan. Ang mga bagay na ito ay nagiging hadlang sa mga masasamang gawain. Yung mga institutions na itinalaga ng Diyos, nagiging hadlang para gawin ng isang tao ng malaya yung gusto niyang gawin. Ito din ay nagdadala ng kaayusan, kabutihan at sibilisasyon na maayos dito sa mundong ito. Dito dahil ang tao ay likas na mabuti. Ito ay dahil mabuti ang Diyos. At ginagamit ng Diyos kahit ang mga hindi mananampalataya para maprotektahan tayong mga mananampalataya. So, protektado tayo ng batas ng Pilipinas at maaari tayong umapila sa mga nasa katungkulan sa oras ng kaguluhan. Maging ang iglesia ay protected ng government, not because meron silang, kumbaga, we are in a united na entity. No, actually may separation ng church and state, but still, pagdating sa kaayusan at yung peace ng land, including the church, ay sagot yan ng pamahalaan at gobyerno. And that is because of the common grace ng Diyos. So, as a challenge, be thankful whenever we see a display of God's goodness in our own society and pray that it might long continue. Be thankful na meron tayong pinapakinabangan na mga bagay na mabuti dito sa mundong ito. And you regard that as the goodness of God sa kanyang common grace. At nawa, ipag-pray natin na ito ay tumagal. Ito ay mag-continue ng matagal na panahon.
Kasi ang common grace ay madalas na nakikita sa mga bagay na ating binabaliwala. Diba? We need really to appreciate it kasi madalas yung common grace, hindi natin na-appreciate. Actually, binabaliwala natin ito. Ito yung mga batas trapiko na nag-iingat sa atin. Mga ospital na nagpapagaling. Mga paaralan na nagtuturo sa ating mga anak. At kaayusan sa lipunan na pumipigil sa kaguluhan. You see, you would appreciate a society na takot sa gobyerno, takot sa mga yung takot silang gumawa ng masama dahil alam nila that there is really a a a government that would punish yung mga gumagawa ng masama. You would want na i-appreciate yon kaysa doon sa lahat na lang ay nagagawa nila ang lahat ng masama at walang punishment. Kasi as we all know from Romans 13, Paul is saying na hindi berdugo ang mga nasa pamahalaan dahil sa wala. They are protecting our peace. So, nawa ay wag lang nating pansinin ang mga pagpapalang ito, kundi ipanalangin din natin na ito'y magpatuloy sapagkat maaaring mawala ang kaayusan ng lipunan kapag nanaig ang korupsyon, kawalan ng hustisya at karahasan. We are in the edge maybe. Nasa edge na tayo na mawawala na talaga itong mga bagay na ito because of the corruption that we can see sa ating society ngayon, sa ating lipunan dito sa Pilipinas. But we must pray na nawa ay kilusin ng Diyos ang mga taong ito at yung common grace ng Diyos ay gamitin ng Diyos para magkaroon ng hustisya sa atin at ma-arrest itong corruption na nagaganap sa ating pamahalaan. Ang mga institusyong ito ay hindi perpekto, ngunit sila pa rin ay mga instrumento ng probidensiya ng Diyos. At dahil dito, hindi lamang tayo dapat magpasalamat sa Diyos, kundi dapat din siyang sambahin dahil sa mga bagay na ito. Yes, hindi perfect, pero at least we are safe. At least we are not in the middle, sa Middle East na nakikita natin mismo yung mga drones at mga missiles sa ating harapan, sa ating himpapawid. O kaya sa tabi natin, bumabagsak mismo itong mga bagay na ito. At napupuno tayo ng takot. You see, we need to appreciate these things na meron tayo ngayon. At least ito lang yung karanasan natin ngayon, hindi katulad noon. We pity them that are having this itong mga problema na ito sa kanilang bayan. But di ba dapat nating purihin ng Diyos? Because we can still gather na hindi tayo nag-aalala na may babagsak sa atin na bomba or missile. Sa ating family life, we need to be thankful sa proteksyon ng mga batas na nag-iingat sa ating pamilya at mga anak. We need to be thankful na meron tayong mga ganitong laws sa society. And then, sa community life natin, kilalanin natin ang kabutihan ng civic order, mga barangay officials, police, at political na pamahalaan na pumipigil sa kasamaan at nagtataguyod ng kapayapaan. Yes, they are corrupt. They have this, yung kagustuhan nila to gain for themselves. Not all, pero nakikita natin, hindi naman tayo bulag. But still, they are doing their job to protect the peace of the land. Nawa ay appreciate pa rin natin yon. And we pray for their salvation. Kasi ito lang talaga yung makakapagbago ng kanilang mga dispositions at mga decisions. So, ganoon din sa personal life natin. Kapag nakikinabang ka sa pangkalahatang medical, sa edukasyon natin, kahit sa simpleng public services, makita mo sana ito bilang pagpapakita ng kabutihan ng Diyos. When you can avail those things na meron sa mundong ito. Maybe you are
You came here traveling, nag-commute ka, you appreciate the driver. You appreciate the talent na binigay ng Diyos sa kanila. Yes, they are doing it to survive, but they are bringing you to where you want to go ngayong araw na ito. So, pasalamat tayong lahat dahil may itinalaga ang Diyos na pwedeng magprotekta sa atin sa oras ng kaguluhan. Kasi alam mo, na si Kristo, nung dumating ang dilubyo sa kanyang buhay dito sa lupa, hindi siya pinagtanggol ng mga Romans laban sa mga Hudyo. Actually, nag-conspire even the Jews and the Romans against Him. Away with Him, away with Him. At sinasabi, patayin siya, patayin siya. And even when the time na siya ay nandun na sa taas at pinapakita yung mga tao, nagsisigawan na, mas pinili nila yung isang pusakal na magnanakaw na kriminal para lang mapalaya at mamatay pa rin si Jesucristo. Walang dumamay sa Kanya, walang nagtanggol sa Kanya, walang common grace na natanggap si Kristo nung panahon na yon. Sa halip, nagkampihan silang lahat para hanggang sa patayin nila si Jesucristo. Hindi naranasan ni Kristo ang common grace na nararanasan mo ngayon nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Malayang bumuo sa kanya ang galit ng Ama sa kasalanan ng tao. Tiniis lahat ito ni Kristo upang matubos ka mula sa kasalanan na meron ka ngayon or na nag-alipin sa iyo. May we appreciate the goodness of God even in ordinary things of this life. Kaya mo na-appreciate yan ngayon. It is because there is someone na hindi nakaranas ng common grace. Nung siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, tinanggap niya lahat ng delubyo, ng sama na pwede niyang matanggap para lang mabuhay ka ngayon na tinatamasa ang common grace na yan, na i-apply mo yan sa iyong buhay at na-exercise mo yung liberty ng iyong pagiging Kristiyano. Thank God for that and may we appreciate those things. And mabilis na lamang sa pangalawa, the gospel that must be preached to all can shine during chaos. We can note here na when Paul was about to climb the stairs of the fortress of Antonia, he asked permission to speak to the angry mob. Yung barracks na papupuntahan niya, that is yung Antonia Fortress, pinangalan kay Mark Antony. Well, makita natin dito doon sa verses 37 onwards. And as Paul was about to be brought into the barracks, he said to the tribune, "May I say something to you?" And he said, "Do you know Greek? Are you not the Egyptian who recently stirred up a revolt and led the 4,000 men of the assassins into the wilderness?" Paul replied, "I'm a Jew from Tarsus in Cilicia, a citizen of no obscure city. I beg you, permit me to speak to the people." And when he had given him permission, Paul, standing on the steps, motioned with his hand to the people, and when there was a great hush, he addressed them in the Hebrew language saying. So, kahit siya ay inaresto at napapalibutan ng pagkapuot, ng galit ng mga tao, nananatiling kalmado at magalang si Pablo. At pwede natin gawing another point yon, but hindi yun ang gusto kong makita natin dito. Inakala ng tribune na si Pablo ay isang rebelding Egyptio na kamakailan ay nag-led ng revolt sa kanilang lugar. Well, ipinaliwanag ni Pablo ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ay isang Hudyo mula sa Tarsus na isang kagalang-galang na lungsod. Dahil dito, nagkaroon siya ng kredibilidad at pinakinggan siya ng Roman soldier. This is another common grace para sa kanya. Well, nakakamangha na sa halip na ipagtanggol ang sarili o humingi ng kaligtasan, hiniling niyang kausapin ang mga galit na mga tao para ipakita ang ebanghelyo. I-share ang ebanghelyo. Hindi niya sinabi, ba't niyo ako binubugbog? Ako nga yung nagmalasakit sa inyo. And even in
the last chapter of Romans, sasabihin niya, it is because of my great love for my Jewish countrymen that I am bound here. Sasabihin niya yun sa chapter 28. Pero hindi niya yun sinabi on this moment na siya ay bugbog, sugatan, dumudugo. Ang ginawa niya is nag-preach siya ng ebanghelyo, or he wants to preach the Lord Jesus Christ even on this moment. Sa madaling salita, ang kanyang pangunahing layunin ay hindi ang sariling kaligtasan, kundi ang pagpapahayag ng ebanghelyo. That's the point. Because God is at work even in chaos, our predicament can become a platform to witness for Christ. Kahit na tayo ay naguguluhan, we can still be a witness. Actually, it is a platform for us to proclaim Christ. Ginamit ni Pablo yung pagkakataon siya ay papanik at siya ay makikita ng lahat ng tao. And when he motioned his hand, there was a great hush. Tumigil ang mga tao and he was speaking on their language. Nung some common people na yon, he really wants them to understand what he is about to say. You see yung calmness, but not so yung kanyang calmness lamang, kundi yung kanyang desire to preach Christ to them. Itong mga perpetrators na ito ng kanyang pagkakabugbog. You see, ang mukhang kaguluhan para sa atin ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ng Diyos. Hindi siya kailanman nagugulat sa ating mga predicaments. Sa katunayan, ang mismo mga sitwasyong kinakatakutan o kinakainisan natin ay maaaring gamitin ng Diyos upang isulong ang kanyang layunin. Kaya naman sa isang predicament ay hindi lamang problema ang pwede nating makuha dito. Maaaring itong maging platform or entablado. Kapag tumugon tayo ng may pananampalataya, kapanatagan, at ugaling tulad ni Kristo, ang kaguluhan ay magiging entablado kung saan makikita ng iba ang kaibahan na ginagawa ni Kristo at ng kanyang mga alagad. Kasi tandaan natin na ang witness ay mas lumiliwanag sa kadiliman. This is the gospel's effect. It is really a light that really glows sa gitna ng kadiliman. At ang liwanag ay pinakakitang-kita sa dilim sa parehong paraan na ang patotoo ay pinakamakapangyarihan sa panahon ng kalituhan o pagdurusa. Yung ating patotoo, mas makikitang matingkad yan kapag meron tayong problema na dumarating sa ating buhay. When you still confess Christ, when you still proclaim Christ, at kahit na ikay nagdaraan sa kaguluhan, mas ma-appreciate ng mga tao yan. Ang ating mga salita at gawa sa gitna ng kaguluhan ay may mas mabigat na epekto sapagkat pinagmamasdan ng mga tao kung paano tayo tumutugon sa lahat ng problema ng ating buhay. Once doon tayo nagkaroon ng snapping, ng anger natin, kapag nandun na tayo sa tension, mas matatandaan nila yon kaysa doon sa mga bagay na ginawa mong mga mabubuti for the long time. For the past times, mabuti ka, pero dahil nagbitaw ka ng masamang salita during tension, mas ma-appreciate, mas makikita ng mga tao yon. But when you keep your calm during tension, mas ma-appreciate nila when you spoke good things to them. So as a challenge, even in tumultuous times, let us not forget our calling, which is to be witnesses for Christ. So ang magulong panahon ay madalas na nagtutulak sa atin na mag-focus lamang sa sariling kaligtasan, proteksyon, or pagrereklamo. Ngunit ipinapaalala ng ating text na God is at work even in chaos. Ibig sabihin, ang ating tungkulin bilang mga saksi ay hindi natatapos kapag naging mahirap ang buhay. In fact, lalo pa itong nagiging mahalaga when we share Christ, even when we lack something
we are struggling with something. Alam nyo, kapag tumugon tayo ng may pananampalataya at kapanatagan sa gitna ng kaguluhan, napapansin ito ng mga tao, mas nagniningning ang ating patotoo sa gitna ng kaguluhan. Sa mga alitan o hindi pagkakaunawan sa pamilya, ang pagpili ng pagpapatawad at pagtsatsaga ay nagiging buhay na patotoo sa pag-ibig ni Kristo. And let us not forget yung application really ng Acts to preach the gospel to the world. Kahit na may pangangailangan ka, kahit na may kahirapan ka, you still preach Christ to everyone na nakakasalamuha mo, to your society. Hindi lang tayo nabubuhay dito para i-display yung gospel living. That is good. That is effective. Pero the challenge ng Acts is to really go and tell them that Christ really died for someone as sinful as you are. And He is willing to save itong mga tao na ito if they would just repent and believe on the Lord Jesus Christ. Sa panahon ng kaguluhan o kawalan ng katiyakan, ang mga mananampalataya ay maaaring magningning sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, ng may paggalang na nagpapakita na si Kristo ang ating sandigan at siya ang nagligtas ng ating mga kaluluwa ngayon. That's why we have this stability, we have this meekness even in chaos. We have this calmness even in those troubled times. It's because of the gospel that we received, because of Christ that we are adoring right now, and we are following yung kanyang footsteps. It is because of the gospel that shines in our life. When they see that, they may be brought sa paanan ng ebanghelyo. At sasabihin nila, I want this God, His God, to be my God. And I want to be where He is every Sunday. Pwedeng mangyari yon. Witness in daily frustrations. We can also witness kahit na meron tayong mga maliliit na frustrations. Kahit yung traffic, yung pagkaantala, yung pagkadismaya. We can still keep our calm and avoid those yung mga pagkadismaya, yung galit, yung pagkapuot, yung pagkainis dito, and yet sabihin mo yung mensahe ng ebanghelyo, it can be a good testimony or witness para sa atin. Maaari itong maging patotoo kapag tumugon tayo ng may biyaya sa halip na reklamo. So as a conclusion, I want to conclude. Chaos may surround us, but God's purpose sustains us, and it can be a platform for us to propagate the gospel in our society. Let's pray. Lord, we are grateful for your message. We are grateful for those providences na although hindi namin alam ang mangyayari, wala kaming lakas, pero still, dahil buhay ka at mabuti ka, we can still use that to serve you and to proclaim your gospel. Nawa ay gamitin namin talaga yung mga pagkakataon na yon to really make your gospel shine on them. Your gospel is powerful already, and it is shining already. But it is more fragrant whenever we are acting calmly with trust in you during those times, katulad ni Apostol Pablo and ultimately katulad ni Jesucristo. Maraming salamat po. Make us your witnesses in this world, at nawa magdulot ito ng pagbabago sa society namin. Langin namin to sa pangalan ni Jesus. Amen.